this mountain, and ye say that in Jerusalem is a place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, we know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Sabay-sabay. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Sa kanina din pagkilos niyo, Lord. I pray, ganun din po, Lord, ngayon. As we study your word, Panginoon, at ano yung kalooban niyo, Lord, sa mga bagay na ito, Lord. Mga details din po, Panginoon, na hindi nawa, makalpa sa amin, Panginoon. Maintindihan namin, therefore magamit ito sa winning discipleship, Panginoon, at sa aming personal life. Kayo po ang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Nga po na po. Okay, sino yung naantok? Ba't kayo naantok? So, nagkape na ako. So, bilisan na natin kasi nga actually, ako din naantok. Kasi kahapon ay hindi nakatulog din ang ano, no? So, pero wala kayo kahapon, bad? So, winning kayo kahapon? Sa court lang. Maambong ba yun? Actually, di ako nakasama kahapon din. So, tinawagan ako ng maaga. Di na ako nakawala. Anyway, salamat sa mga nag-soul winning dito. Pero dito, hindi masyadong ulam ba? Ambon lang. Patak-patak. Mayroon naman kayong ano? Sombrero lang. Waterproof pala kayo, no? Yan lang. So, kamusta? Napuntahan niyo ba si Hindi, kasi nagsundo kayo, no? Ba't parang nasunog ata? Saan ka basketball? Ako, nasunog din ako dito. Summer look. Ako, sunog ako dito. Nagsaranggola kami. Anyway. So, ang topic natin ngayon po ay, again, according to po sa kaninang napag-usapan, salamat sa nagtanong. So medyo at least nakuha ko nga yung pulso, no? Kaya importante po yung nagtatanong, nag-open kayo sa akin. Pangit yung walang tanong, walang prayer, walang okay. So maganda po yan. Kaya naalala ko nung ginagawa ko to, meron na nila akong preaching dito, pero iba yung namin, iba yung focus namin. Kaya ngayon, title po natin ngayon is If Thou Knowest the Gift of God. Doon sa verse, 10. Yan. If thou knowest the gift of God. Sa Tagalog, kung nalalaman mo ang regalo ng Diyos. So, unahin po natin ito yung pangatlo actually sa sikat na reference sa kaligtasan na ito yung regalo ng Diyos. Of course, pinakasikat saan? Sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ our Lord. Amen? Ano yung pangalawa? Yung regalo ng Diyos, ang kaligtasan. Nakuha ni kanina, no? Ni Miguel, no? Ha? John 3:16. Yung gift of God talaga. Eternal life. Yung kaligtasan is regalo. At hindi, yan, Ephesians 2:8 and 9, di ba? For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Okay, napakalinaw na. Actually, yung pinaka-malinaw. Yung Romans 6:23, parang pahapyaw yun. Pero, full pack din yun. Pero, yung pinaliwanag talaga sa Ephesians 2:8 and 9, talagang baliktaran yun eh. Hindi upang ang sino man na hindi magmalaki. So, malinaw na hindi dapat talaga sa gawa. Kasi nga, paggawa at hindi regalo, may magmamalaki. Ngayon, itong chapter John 4 naman, ito yung another. Okay? So, kaya yun, na-review na natin na mabilis lang ha. Romans 6:23. Again, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. And then, Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved. So, salvation, kaya kayo naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ang regalo ng Diyos. So, again, ayun yung laging inaano ng mga Calvinists, kaya yung regalo do yung faith. So, balikan nga natin yun, no?
Gusto kong banatan lagi mga kalbi kasi matatawa ka kasi kahit ordinary yung tao po, kunwari hindi ligtas, pero kunwari English teacher, kung sino man yan, ano yung sinasabi diyang regalo? Ang usapan, kaligtasan. Ito ay nakuha mo sa pananampalataya, sa biyaya muna ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi sa iyong sarili, ito ang salita ng Diyos. So sabi niya, gandang ano to eh. Ulit lang ha. Ano ang screen cap? Boom. Yan. Word study tayo. Makuha lang ng gusto. Kasi medyo ano tayo ngayon. Yung technical pero parang gano'n. Nasa yung notes. Boom. Okay. Ang mali, no? Nagano na pala ako, nag-screen nga ako. Screen cap, yan. Ayan. Edit. Okay. Nasa na yung aking tool. Boom. Okay, so dito lang tayo sa 8 and 9, no? Focus tayo dyan. So, okay na yung 10. Ito lang yung pinapakita. Sabihin naman nyo, works. Kailangan hindi. For we are His workmanship. Siya yung nagtrabaho. Ginawa tayo. Unto good works. Hindi sa pamamagitan ng good works tayo naligtas. Unto nga eh. Niligtas ka. Ang Diyos ang kumikilo sa'yo para ngayon gumawa ka ng mabuti. Again, di automatic yon. Ibig sabihin lang, tinutulungan tayo ng Panginoon para maging able tayo gumawa ng mabuti. So, again, meron pa nga akong gusto kong i-refine pa yung aking sa Galatians na even works is by grace eh. Okay? Magandang words mag-aralan pa para ano. Pero of course, iba yung kaligtasan na libre by grace and then yung later na sa Galatians, ano yun. So dito lang muna tayo sa ano yung regalo ng Diyos kasi sabi dito, it is the gift of God. So, anong pinag-usapan sa pretext ito? Kaligtasan. Kayo ay nangaligtas, are ye saved? Yan. So, ang salvation ng issue, sinasabi lang niya, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan din ng pananampalataya. Nanampalataya ka, therefore, naligtas ka. Bakit by grace? Kasi nga, unmerited favor, hindi ikaw ang gumawa. Doon gumawa, nanampalataya ka lang, pero hindi ka nagtrabaho. Okay, pag sinabing grace, kinaawaan ka lang, hindi mo deserve yun, pero salamat sa biyaya ng Diyos, dahil minahal niya tayo ay naligtas. Saan nga, paano ang ginawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang talaga dito, pinag-uusapan, kaligtasan. Okay? And that not of yourself. Ano yung hindi sa sarili mong gawa? Sarili lang. Kaligtasan pa rin, hindi sa paggawa. Kasi nga, by grace, through faith. Okay? So, ano yung sasabihin yung gift of God dito? Eh, di yung salvation pa rin. Eh, ba't sinasabi nung Calvinist, yung faith daw ang regalo? Ito yung verse nila. So, nakita nyo yung mali doon? Ang lahat yan, sinusuportahan yung kaligtasan na usapan. By grace, yung kaligtasan. Through faith, yung kaligtasan. Hindi sa pamagitan mo yung kaligtasan. Tapos yung regalo, faith. Ano yun? Hindi. Yung gift dyan, eh, di yung salvation pa rin. Malinaw na. So, kaya ito yung pinakamagandang verse talaga sa salvation by grace through faith. Kasi nga, andyan eh. Okay, so save ko lang to. Balikan natin ngayon yung pero sa John 4 po, tagus din po yan. Kaya, again, ang title po natin ngayon is If You Know. Alam nyo, if. So, hindi ina-assume ang if. So, parang inaano niya. Naintindihan mo ba talaga? Yan, parang gano'n ang ating, pwede nga yun ang title eh. Naintindihan mo talaga? So, pero ang title natin yun, If Thou Knowest the Gift of God. Alam mo ba yung regalo ng Diyos? Ano yung regalo ng Diyos? Actually, marami. Okay, marami regalo ang Diyos. Pero yung pinag-uusapan natin, pinaka-importante, sa winning, of course, eternal life, yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Kasi wala nang importante. So, may sinasabi sa Bible na marami siyang gift eh. Kasi ibig sabihin lang, na pinanganak ka, binigyan ka ng ganyan, yung talent mo, madalas sinasabi ng gift yan. Totoo yun. Sa Bible din yun. Pero, yung kaligtasan ang pinaka-importante at dapat natin tindihan na ito ay regalo. And therefore, walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Okay? So again, mag-pick up tayo doon sa tanong kanina. No? Pero,
Gamit natin yung buong chapter, hindi naman sa buong chapter 3 hanggang 24 lang tayo, no? Binasa lang natin hanggang 24 pala, pero hanggang 42 yung context nitong woman in the well. Yan po yung ano dyan. Okay, so pag-aralan natin ngayon, anong dapat natin malabayan sa subtitle pala nito? Wisdom and knowledge in soul winning. Wisdom and knowledge in soul winning. Patabi natin kanina, isa nagtanong, dapat matalino ka. Again, gaano katalino matalino? Well, at least sapat. No, ngayon, pag mas skillful ka pa, pwede mo pang ituro sa iba. So, kaya hindi yan nasasayang, hindi ka walang ceiling, no? Pag sinabi walang ceiling, hindi ka mauuntog na, hindi ka na mag-aaral, especially ng kaligtasan. Kasi nga, yung pinapuntanting topic sa mundo, yan nga pinipeki ng mga kulto eh. Pansinin nila yung mga kulto, lahat ng tama rin, ibang tama rin, tinuturo din nila. Napansin mo yun kasi baliwala kay Satanas yan eh, kahit may turo nila yung ibang katotohanan, ang purpose lang yan, hindi tayo maligtas eh, kahit na alam mo pa yan, napakagaling mo pa sa palagay mo, at talaga naman na may pakinabang sa iyong community kasi talaga sabi natin, hindi ka corrupt, hindi, presidente ka pa, hindi ka corrupt, ginawa mo pa sa, hindi ka naman ligtas. O, di ba? So, kaya ang pinaka-purpose talaga ng Satanas, isa sa mga gusto niyang maaagaw sa atin, bukod sa ibang blessing, kaligtasan. Kaya nga, hindi tayo magkukulang dapat dito. Kasi again, bawat labas natin, ang purpose, maligtas ang tao. Yan ang ayaw ni Satanas, yan ang gusto ng Panginoon. And therefore, yun natin pinaka-mission. Amen. Ito nga, ginagawa natin ngayon dito, pag-aaral, para papunta pa rin doon, para tumalino tayo, ma-encourage tayo, hindi tayo manghina sa buhay, pwede sa pag-aaral, saka sa buhay pamilya, pero bandang uli, doon pa rin sa kaililigtas ng kaluluwa yun. Ngayon, napaka-importante ngayon, kaya ulitin ko ang title natin ha. If thou knewest the gift of God, kung alam mo, yun ang tanong niya mamaya kay woman in the well, pero ang ating subtitle, wisdom and knowledge and soul winning. Dapat matalino tayo, again, gaano katalino, sapat lang. Parang yung sasabi ko kanina, EJ, yung pagbabasa dito, hindi nung kailangan napaka-fluent mo sa, pati, ganun din sa soul winning. Subukan mo na. Kasi salamat sa Panginoon, simple nga lang yung mga topic na yan, at kung may magdedebate man sa'yo, hindi naman ganun kadami yan. At kung meron man, pwede mo bitawan yan. Wala ka nang, kumbaga, wala nang sabihin sa'yo yung Diyos, no, hindi ka lumabas eh, this week, di ba? Lumabas ka na eh. Yung taong nakakasalubong mo lang, na-encounter mo, ay, siya yung may problema. Yan. So, again hanggat maaari, maging wise and knowledgeable tayo sa soul winning, hanggat kaya natin, kasi the more na knowledgeable and skillful ka, and wise ka, mas maraming maliligtas eh. At yung iba na pwede mong tulungan na mahirap maligtas, mayayabang. Pwede mo siyang akayin kasi alam mo exactly kung paano i-deal yung taong yun. Kasi nga inaral mo sa experience na rin. Nakita niyo? So, may value lagi yung pag-aaral at wisdom. Obviously, pag hindi pa gano'n skillful, huwag ka rin mag-expect na may hard case ka na encounter, tapos, ayoko na, ang hirap pala nito. Wala namang sabi, walang sabing madali. Pero, depende rin sa taong ma-encounter mo. Okay? So, yun, naintindihan na ba? So, again, ang purpose natin ngayon, para the more na, yun, sabi ko kanina, kung the more na skillful ka din sa topic na to, at sa ibang bagay pa, may tutulong mo din. So, madodoble mo yung sarili mo. Kung dati, soul winner ka, kunwari, kahit sa, may mga math problem na ganyan, di ba? Ang isang tao ay nagpintura ng isang bahay sa loob ng 5 araw. Eh, pag 2 tao tumira nun, ilang araw nila yun? Sinong magaling sa ganyan? 2 kalahati. Kung pareho sila ng skill at bilis. Yan. Pero assume na natin na gano'n, no? Tama yung mga kalahati kasi 2 na eh. Ganon din soul winning. Ang isang taong soul winner, nakakadalawa sa isang linggo, kunwari ganon lang. Eh pag naging 2 sila ngayon, 4 na. Eh kung yung tinuruan mo 10, eh nag-soul winning ka rin. Kung 2, kasi may ating tinuruan ko 10, tag-iisa lang. Pero ako nakakadalawa. So sa isang linggo, na ngayon, sa halip na 2 lang, ilan na? 12. Kita niyo yun. So, kaya itong topic ito napakaganda, kaya yun ang purpose natin. And also, the more na maraming naligtas, makikita mo yung glory ng Panginoon pag yun nga, kahit pilosopo, minsan, mga loko-loko pa, maliligtas dahil ikaw yung ginamit ng Panginoon. Wow. Kaya napakaganda. Okay, alitin ko, ang title natin is If. Malaki yung if eh. If thou knowest the gift of God, and then subtitle, wisdom and knowledge, soul winning. O, tuloy ka na. So, meron lang akong ditong 5 points
Doon napakaraming aral dito kasi nga naaalala ko iba yung focus namin dati dito eh. John 4 din. So ito yung famous chapter sa Woman in the Well. Okay, so anong number 1 na kailangan nating malaman dito? So ito po yung kwento. So umalis siya sa Judea, papunta siya sa Galilee. So kung alam niyo yung mapa, bandang taas yung Galilee, yung Sea of Galilee sa taas, yung Judea or yung pinaka-region doon, nandun yung Jerusalem sa gitna, sa baba yan. Ngayon, sa pagitan ng Judea sa bandang baba, tsaka yung Galilee sa taas, andun yung place ng Samaria na tinatawag. Okay, kung alam nyo po yung mapa nga ulit. Maps. Oh, ito. Okay, so ito po yung, hindi ko alam. Yan, nakikita nyo, modern na pala to, sorry. Modern na to eh. Alam mo sa akin, Stephen, mag-download ako ng medyo old. Okay. Anyway, ito na yung modern, pero, huwag nga wala. So, ito po yung Sea of Galilee. Kung naalala nyo, nakikita nyo sa taas. Sa baba, yung Dead Sea. Yung Jerusalem, malapit dito po yan. Ito. Kaya nagkaroon ng curve na ganyan kasi nga pinag-aagawan Jerusalem, no? Kaya, yan. So, pero, saan nasan yung Galilee? Nasa taas. Yung bandang gitna, ayan, no, nakikita nyo, Samaria. Okay, now. So, ulitin na natin yun. Balik tayo sa ating... So, paano ka pupunta ng Galilee nang hindi ka dadaan sa Samaria? Pwede kang umikot, di ba? Marami namang kalsada dyan eh. Okay? Yung Samaria kasi city lang yan. Naalala nyo, yun yung sa Northern Kingdom of Israel, o nahati sila. Yan. Yan yung naging sentro ng Northern Israel. Nasakop sila. So, marami pa rin tao doon. Ngayon, ano nangyari doon sa kwento ko muna? Kasi ano na ngayon, nung 12 tribes sila, nahati sila dahil nga sa kasalanan ni Solomon. Okay? And then, kay Rehoboam, dito yung sa Judea, dito sa bandang baba. Sa taas ngayon yung Israel, 10 tribes. So, doon yung sentro niya, Samaria. Nasakop sila ng, ano yung panahon nila bago Assyrian army, no? So, medyo malapit sa kanya nang galing sa north. So, sila yung unang tinamaan. Nasakop ngayon yung Israel. Yung 10 tribes, nauna yon. Again, and after 200 plus years, yung Judah naman ng Babylonia. Okay? So, pero bago masakop yung Judea, 200 years nga ang nakaraan, yung Samaria, ang Assyria, sinabi po sa Bible yan, pinalitan ng tao yung mga tao doon. So, iba pinatay, yung iba in exile, and then talagang pinalitan nila ng tao literally kasi ganun yung way nila para nga masakop nila, and then hindi pwede sabihin ng tao na matagal na kami nakatira dyan kasi pinalis na sila, pinalitan pa sila ng ibang tao. Ganun exactly yung pinaggagawa ng mga especially yung Assyrian nga. So ngayon, sino na yung mga nakatira nga sa Samaria ngayon? So meron pa rin konting mga Israel dati, pero nahaluan na sila ng ibang tao. Pag nahaluan ka ng ibang tao, ano ka na? Wala na yung, hybrid ka na, parang hindi ka na, sinakop tayo ng China. Tapos nagsama-sama naman tayo. Sino mo ang Chinese dito? So, yun, Korea. Yan. So, yun po exactly nangyari. Kaya, yun ang background nun. Bakit? Nasabihin mamaya ng Lady in the Well na, mamaya tayo doon. So, pero number 1 muna, sabi dito, and he must needs go through Samaria. So, sabihin ng kailangan. Ba't kailangan? Anong purpose? Pag tinignan mo yung matapos to hanggang verse 42, wala siyang ginawa doon, kundi yung ginawa niya. Anong ginawa niya? Nag-soul winning siya. Amen. So, kaya number 1 nating point, wisdom and knowledge and soul winning, dapat ay meron tayong purpose and intent. Okay, importante po yan. Sabi nga nila, ang isang barko daw, hindi yan lalayag kung walang direction siya, wala siyang pupunta, wala siyang mission, wala siyang purpose, di ba? Tindihan niyo ba yung word na purpose?
Napaka-importante, no? No? Lahat ng bagay na ginawa ay may purpose. Pag gumawa ko ng pulpit, wala lang, gusto ko lang gumawa. Hindi ganun. Gagamitin ko siya for something. Particular use. At yung design niya, according sa purpose ko. Kung gusto kong matibay, mali, gusto kong gayahin si ano. Subo, hindi ako na. Kahit siyang. Gusto kong matibay, tatagal siya kahit ibuhat, hindi ilang lipat to. So, kasi yun ang purpose ko, hindi siya may sira agad. Okay, so ganun yung electric fan din. Lahat siyang building, dinidesign sa purpose. Ngayon, bakit siya nga dumaan doon? Kasi may purpose siya. Kaya yung dapat, pag soul winning tayo, malinaw ang purpose. Pati ng church. Bakit may church? Wala lang. Social club. Wala akong makasama, wala akong magawa. Hindi ganun. Malinaw yan. Kaya po yung mga churches na mahina na soul winning, parang mamamatay at mamamatay yun. Hindi lang mamamatay mga tao. Yung mga tao doon, para nang hindi na, zombie na. Hindi. Ibig sabihin, wala yung purpose na tama eh. Amen? So, hindi dapat mangyari sa atin yun. Talagang hindi mangyari sa atin habang akong pastor dito. Pero, ganun talaga dapat. So, may purpose and intent. Sabi niya, he must needs go to Samaria. Kasi again, pwede siyang umikot. At ba siya iikot? Kasi nga, mamaya sabihin ng babae, dahil nga naging hybrid na yung Samaria, halo na sila ng Hudyo at saka ng hindi. May mga pagano silang lahi na. Itong mga Hudyo, again, kung alam niyo yung kwento, may mga part na nagtapat sila sa Diyos. Therefore, hindi nila ginagawa, hindi sila nakihabulubilo at hindi sila nakikipag-intermarry. Intermarry, so ang asawain mo lang, kung tayo Pilipino lang. Pero matagal, ang Pilipino, matagal ng hybrid. Actually, buong mundo, ganun eh. May mga, may mga, alam mo na, may mga, ganun kasi sa, malalaman natin yan, yung sinasabi pala ng Diyos na ayaw niya na makipaghalo, sa religion po yun. Nakikinig ba kayo? So, hindi tayo, wala tayong pakilaman Diyos sa'yo kung anong asawa mo, as long as pananampalataya mo. Kung kaya mong tumagal, kasi hindi ka marunong mag-English, English yung mo. So, ang hirap din nun, no? Pero again, walang restriction sa Bible na gano'n. Even sa panahon pa lang ni Jacob and Moses, pag nanampalataya, kahit sino pa yan, Aprikano pa yan, nanampalataya sa Panginoon, makakasama na yan sa Israel. So, yun. So, sana nakukuha niyo yun. Kung hindi, listen to the recording. Okay, so number 1, purpose and intent. Napaka-importante. Pag mag-soul winning tayo, alam mo exactly yung, alala ko na yung mga Jehovah's Fault Witness eh. Fault Witness. Kakatukin ka tapos, may problema po ba kayo? Gusto namin makatulong. Ganun. Tayo hindi, kaya nga dinevelop na kaligtasan agad yun. Kasi kung ayaw niya. Eh yun naman talaga purpose natin. Ba't iba sasabihin mo? Iba naman, kasi si Pastor, mayroong inaano siya eh. Pwede po mag-survey dyan. Sige po. Okay din sana kasi nakakapasok sila eh. Diba? Pero ang naisip ko doon, sandali, ito yung purpose natin. Ba't kinakahiya ba natin to? Iba naman, ang style naman is, may church ka bang pinupuntahan ngayon? Okay din yun kasi makakapagsimula ka nga ng conversation. Pero ang tanong nga, nahihiya ba tayo sa ating purpose? So dapat hindi. Sila mahiya kung natanggi sila sa ganun. Kaya number 1, purpose and intent. Napaka-importante. Kung may knowledge and wisdom ka, alam mo dapat yung purpose mo. Huwag mong kahiya, gawin mo. Magplano ka according to that purpose. Kasi yun nga ang purpose mo. Pag walang kinalaman doon, huwag mo ihalo. Amen? Gusto mong payaman, gusto mong pasikat. Magpapastol ka muna bago politika. Parang ganyan yung kwento, di ba? Anong kailangan para maging politika? Yung biroan lang eh. Mag-artista ka muna, di ba? Pero birong nakakasar yun. Kaya nangyayari, di ba? Gusto ba mangyari? Gusto mo maging politiko? Magpastol ka muna. Yung pangit naman nun. Kasi abante. So, hindi yung purpose natin, no? Hindi, alam natin yung purpose and intent natin, maligtas sa mga kaluluwa. Higit sa lahat. And then, after nun, ipasa sa kanyang pananampalataya, may disciple, and then, para maligtas din ang iba pa. Okay, so number 1, matalino ka, dapat alam yung purpose and intent mo. So, verse 5, hanggang 7, no? So, ito yung, hindi ko na babasahin ulit kasi binasa na natin eh. Basta yung kwento dito, yun nga, pumasok siya sa Samaria,
And then, doon siya napunta sa mismong Jacob's Well na tinatawag. Kung alam niyo yung kwento po sa Genesis, kung saan si Jacob naman ay marami siya pinuntahan, di ba? So, siya ay tumakas mula sa kanyang kapatid, kay Esau, punta siya sa kanilang pinanggalingan. Ni Abraham, nakilala niya si Isaac tuloy. Sino yun? Laban. Laban. Sino yung kuya ni, ni tatay ni Rachel and Leah? Laban nga. Laban nga. Na kapatid naman ni Rebecca. Ayan, okay. Ayan, punta tayo doon. Ayun nga, so kasi kaya pumakas siya. So sa pagbalik niya po, ay pag-alis niya pala, di ba? Kung naalala niyo yung... Hindi, sa pagbalik niya na pala yan. So, doon na siya naghukay at nakahukay naman ng well. So, napaka-importante ng well sa panahon nila, even sa ngayon. So, salamat, may nawasan na. Pero, minsan yung iba, mga extremists eh. Maganda pa rin daw yung meron kang poso para kung sakaling... Sa Amerika kasi may ganong kwento, no? Pilo-poison daw yung... may extremist din ng mga ganong view. Pero okay din yun. Importante may water supply tayo. So ngayon, parang nagiging tambayan po yung well. Okay? So kaya... so pumunta doon si Jesus. Anong ginagawa niya doon? I believe soul winning nga yung niya, no? Purpose niya. So umalis muna yung kanyang mga kasamahan. Bumili ng pagkain. Okay, yan. Sabi dito. So ngayon, na-meet niya ngayon yung woman in the well niya, tinatawag natin, Samaritan woman. At ang sabi sa kanya, sabi niya sa babae, give me to drink. So doon nag-umpisa po yung conversation. No? So anong point natin dito sa about soul winning and wisdom and knowledge soul winning? Ako po sabihin ko sa inyo, nung inaaral ko itong mga bagay na ito, nung bagong Kristyano ako, nag-isip din ako, ano yung best way na maligtas yung mga tao? Yan. Yung inisip ko talagang, na-analyze ko eh. Tama ba itong ginagawa natin na na-approach natin yung tao, bakit di na lang natin, ewan ko, kausapin yung mayor at lahat i-convert, parang Magellan ba? Oo, yan di ba? Ginawa ni Magellan, bigla naging Kristyano lahat. Ganun din ginawa ng Islam, di ba? O sige, hindi kayo nag-convert sa Islam, patay kayo. Sige po, Islam na kami. Hindi lahat pumayag, yung iba pumayag. So, tama ba yun? So, andun lang sa utak ko yun, iniisip ko, ano yung the best. And obviously ngayon, alam nyo na kung ano yung aking, kung ano sinabi ng Bible, di ba? Puntahan mo sila, kausapin, and then, sharean. Share mo yung katotohanan sa kanila. Kailangan natin ng kaligtasan, hindi tayo maligtasan sa sariling gawa. Ayun. So, ang point number 2, kailangan matanggap natin to. Number 2 natin, physical, actual, personal approach. Okay? Other terms dyan, physical, personal soul winning, tawag dyan, witnessing, one-on-one, face-to-face. Yan eh. So, alam, pwede rin mag-share ka ng 2, 3, 1,000, gusto mo. Pero pupunta ka pa rin. Ngayon, I believe, pwede naman sa panahon natin sa technology ngayon, pwede mong gamitan ng video, pwede rin yan, di ba? Pero ano yung the best? Una, paano sila magkiklik sa video mo? Ano, mag-ads ka doon sa Facebook. O, ito. Puntahan mo na lang. Diba? Yun ang the best. Yung ginagawa natin. Kasi, parang hindi na siya makatakas. Diba? Tatakas siya, matatanggi iba. Pero still, ito yung nakita natin ginawa ni Jesus eh. Ba't niya ginawitan ng kapangyarihan na ligtas na kayo lahat? Ba't niya ginawa yun? Diba? Yung mga pambihirang kapangyarihan ng mga propeta. Ba't niya ginawa yun? Kasi ito yung the best. Ito yung legitimate way para maligtas yung mga tao. Amen? Okay, number 1, purpose and intent. Dapat alam mo. Number 2, physical, actual, personal approach. Ganyan ang soul winning. Pwede din kayo mag-isip ng iba pa. Gusto nyo. Pero I believe dito ka rin pupunta pa rin kasi iba pa rin eh. Ang hirap ng tracks lang. Basahin mo nga to para maligtas ka. Pwede ba yun? Baka ibang terms nga yan, di pa alam eh. Pati mga terms po ng mga salita ngayon, binabago na sa dictionary. Alam nyo ba yun? Matagal na.
Yan ang isa sa mga stylist na talas matagal na. Iniiba niya yung ibig sabihin ng salita. Pag iba na yung ibig sabihin ng salita, paano maintindihan yung buong diwa ng sentence, yung salita? Mali na yung definition. Tama? Kaya kung andong ka ngayon, andong ka physically, anong ibig mo sabihin? Pwede kang tanongin niya, anong ibig sabihin mo dyan? Di papaliwanag mo ngayon. Nakita niyo? So, kaya sinasabi natin, wisdom and knowledge in soul winning, the best yung physical and actual personal approach. Andiyan ka na eh. Kung tumanggi siya, problema niya yung kasalanan niya yun, siya yung mapahamak dahil sa pagtanggi niya. Pero ikaw, wala siyang masabi dun. Pinuntahan mo siya eh. You care for his soul or her soul. Hindi siya mapunta sa impyerno. Wala nang gaganda pa dun na approach. Amen? So actually, wala tayong problema doon, pero nilagay ko lang yan para kung sakali may tanong pa kayo. Okay? Kung sakali may naiisip na parang ako nga dati, nag-iisip ako, baka may better way at mas mabilis at mas... It turns out, wala. Kasi ang tao ganyan, hindi mo convince ng basta-basta. Okay? Lalong may mga natanim din siya lang kasi nungalingan. Diba? Ayun. At saka, kung may way na madali lang ito, mag-send ka lang ng video at mag-register ka lang o mag-enroll ka sa isang school, kung merong ganun, I believe, ginawa na ni Jesus yun. At pansinin nyo, yung way na ganun, kailangan masyadong maraming pera. So, ibig sabihin, nare-require ba tayo ng Diyos na maraming pera masyado para lang maligtas yung mga tao? Wala, lugi yun. Hindi agawin ng Diyos yun. Patas ang Diyos, and therefore, walang ibang paraan na yung isang ordinaryong tao katulad natin, isang wala masyadong pera, pero magagawa mo pa rin yung kalooban ng Diyos na mga maligtas yung mga kaluluwa, pasok to, no? Yung personal soul winning. Of course, una, dapat maligtas ka, aralin mo, and then, gawin mo na. So, yun ang wisdom dun. Kailangan personal, actual, and personal, and physical. Okay? So again, naniniwala ako sa video kung malinaw yung pag-ano mo ng video. Kung may kinig sila, diba? Maintindihan nila, pwede maganda sa video, pwede ulit-ulitin eh. Okay, sana nakuha nyo po yun. Number 1, dapat alam yung purpose and intent. Number 2, physical and actual personal approach is the best. Hindi ko sinabing only way, the best. Kaya doon na tayo sa the best. Yung gamitin natin. Pangatlo, dito actually parang dito kami nagtagal dati. Teaching na ako dito eh. O 7 sa 14, ito na. Nung nag-umpisa na yung kanilang pag-uusap, anong takbo nung kanilang pag-uusap? Yeah, so nagulat agad yung Samaritan. Sandali, Hudyo ka. Ba't mo ako kinakausap? Yan. Ba't gano'n? Kasi nga, yun, nabanggit ko rin ng background, di ba? Walang dealing ang Jew, Samaritan, magkalaban yan, or at least, despise each other. Lalo yung Hudyo sa Samaritan. Kasi sila daw yung pure, sa palagay nila, some degree, tama yan, sa degree, hindi. Okay? So, anong point dito? Hindi, kwento ko muna. Nangyari, so una, may magandang subpoint doon, no? Ibig sabihin, dapat hindi tayo mataas ang tingin natin sa sarili natin, katulad ng mga Hudyo. Okay? So, ganun yun. Yung, punta tayo sa mga mahirap. Ay, wag dyan. Doon tayo sa mga sosyal. Hindi tayo sa middle class eh. Bakit tayo kakaus? Bakit dyan? Hindi tayo ganun. Okay? Kahit sino pa yan. Kasi si Jesus nga eh. Samaritan pa yung kinausap niya. So, napakagandang aral na example from the Lord Himself. So, tinanong siya. Siya pa actually nagtanong. So, sinabihan siya ng, ba't mo ko tinatanong? Yan. So, another subpoint po dyan, huwag kang, tawag dito, asahan mo yung medyo may resistance, di ba? Hindi yung i-expect mo, dapat tatanggap to kasi langit yung i-offer ko sa kanya eh. Sa experience natin, hindi gaging ganun eh. May mga naitanim sa utak nila na minsan, andyan na yung kaligtasan na ayawan pa or ipagdududahan pa or maglalagyan ka pa ng judgment na hindi ka naman deserve, no? Katulad, no? Baka parami lang kayo eh. Si Jesus to siya, ba't ka na ipag-usap sa akin? Gusto kitang maligtas? Di ba? So, I expect natin yun. Pero, yung focus ko din sa chapter 3, sa point number 3, ulitin ko nung tinanong siya, at tinanong din siya, bakit mo kinakausap, sabi niya, ito na yung if thou knowest the gift of God, no? Kung nalalaman mo lang
Yung kaligtasan, hindi sinabi dito, pero doon siya pupunta eh. Ano yung regalo ng Diyos? Kaligtasan. Kung naintindihan mo ito, importante yan. At kung sinong kinakausap mo, eh siya yung tagapagligtas. Ikaw yung magtatanong sa akin, actually dapat. Yan. So, and then, bibigyan kita at yung maliligtas ka at yung tubig na kinukumpara dito, of course, yung Word of God, tsaka kaligtasan, Spirit of God to eh. Yung living water dito. Siya rin yun, sinasabi, kailan lang tayo sa Isaiah ba yun, sa Jeremiah, siya yung living water, yung Panginoon, di ba? Alam niyo yun. So ngayon, ano ginagawa ni Jesus dito? Tapusin ko lang hanggang 14 para ano yung sana nakikita niyo yung point natin. Then, nagtanungan na siya. So, iba yung tinutukoy ni Jesus na water, iba yung nasa isip ni Samaritan na water. Yung water na physical. Si Jesus, may ibang tinutukoy. Nakita niyo yung disconnect. Okay lang. So, may iba siya tinutukoy. Sandali, parang may bigyan niya, wala kang, hindi ka nga taga dito, wala kang pangkuha kasi kami lang may pangkuha dito. So, nagtataka ngayon, saan ka kukuha niyan? May mas maganda ka pang well ba dyan? Mas magaling ka ba kay Jacob? Kasi siya yung nag-provide. Historically, ito yung napakagandang, ano man to, well. Ito yung mga style yung isa ng Katoliko. Sabi, ilang taon na ba kayo? Kami, pinaka-nauna, original. Na parang ganun yung banat ni Samaritan woman dito. Diba? Mas magaling ka ba kay Jacob? Palagay nyo. O tayo, mas magaling pa tayo sa Catholic? Nag-umpisa lang tayo, wala pa tayo 7 years. Mas magaling pa tayo sa Catholic? Yes. Actually, ang Panginoon ang magaling. Kaya ngayon, syempre, dala tayo, sumusunod tayo sa method at nakakatotohanan ng Panginoon. So, yeah, in a way, you can say yes. Kahit matanda pa sila. Kasi yung katotohanan naman, ay pasa ng Satan from original din. So, yeah, the answer is yes. So, ganun din sa tanong dito ni Samaritan woman. Mas magaling ka by Jacob? Yes! Kasi yung water na dinadala niya, mas importante at yun nga, kaligtasan to. Kaya sabi dito ni Jesus, inulit niya ulit. Nilinaw niya, yung sinasabi niyang tubig na tinutukoy niya, ito yung klase ng tubig na hindi yan, hindi physical, kundi yung spiritual na hindi nauubos. At pag ininom mo to, hindi ka na hindi ka na mauuhaw. So, nilinaw niya na iba yung tinutukoy ni Samaritan. Naintindihan ko siya sabi mo, pero iba yung sinasabi ko. Okay, kasi sabi dyan, yung tubig na yan, kung sino uminom niya, mauuhaw ulit. Pero yung sinasabi ko, pag ininom mo to, naliligtas ka, and parang kinukumpara ngayon sa well of water, na pag ininom mo, mag-spring na yun sa everlasting life. Yan ba kayo? Details tayo kalaliman tayo ng salita ng Diyos ngayon. So, ganun talaga. Yan sinabi sa kanya, yun pala yun. So, anong point natin doon? Sa pag-discuss, pag-soul winning, dahil hindi madali, minsan, ano dapat meron tayo una? Number 1, yung purpose and intent, alam mo, malinaw. Then, kailangan, mas the best, puntahan mo, physical. Yung pangatlo, use all means to make clear the message sa Tagalog. Lahat ng bagay na kayang meron ka, gamitin mo para lang maligtas yon. So, wag lang ang pera, wag lang laging pera. Kasi titingin naman sa'yo, parang ikaw yung tagaligtas, saka pera yung tagapagligtas. So, maligtas, kain tayo, bigyan kita ng bahay at lupa. Hindi ganon. Hindi ganon ginawa ni Jesus. So, more on, sa pagtuturo, anong ginamit niya nakita natin dito? Gumamit siya ng wisdom. Ginamit niya ng illustration. Kung kayo ay nagtuturo talaga, lagi natin ginagawa ito eh. Kaya si Bad, may mga kwento siya nagpunta sa mall. Kasi yung mga bata po, kailangan mabagal yung transition na mga katotohanan dyan eh. Ganun po yan kasi matulad yung ba sa inyo ngayon, medyo bilis tayo kasi hindi naman to Bible class for children eh. Church to eh. So, ang ginawa ni Jesus, ang plano lang niya dun, hindi mo siya magtatagal dun eh. So kaya again, sa soul winning, sub-point na naman to, yung the best method na kaya mo, gamitin mo yung illustration. Parang sinabi ko kanina ba, di ba? So yung illustration na makukuha mo, na makaka-relate siya kasi andun siya sa posisyon na yun. Kasi yun ang ginagawa niya, yun ang naintindihan niya, pwede mong gamitin yun. Hindi dito.
Kahit tanong po ng mga hindi ligtas, itong alala ko yung mga disipulo ni Soriano, ganun eh. Nasa sa Bible yung kaligtasan na yan. Hindi nila alam. Kasi pag nagbasa sila ng mga ganitong bagay, hindi nila nire-relate doon kasi una, hindi sila ligtas. Gagawitin lang nila to, ano yung tinutukoy dito na well of water, na sa ibang bagay, hindi kaligtasan ng kaluluwa. Doon sila nagkakamali. Kaya hindi mo inaasahang maintindihan nila to. Okay? So, nasa na ba kayo? So, ngayon, naintindihan ni Jesus yung kanyang purpose, of course, maligtas yung tao. Titingnan niya kung ano yung kailangan ng tao na yun para maintindihan yung i-share niya. So, dahil woman in the well to, andun na yung illustration. Well, water, drink, thirst. Yun ang ginamit niya eh. Kaya again, ang point natin, use all means to make clear the message. Ang ganda yung station kay Stephen kanina, di ba? May butterfly paradox pa siya. Sabi ko, sandali lang. Pwede mo pasok yung mabilisan lang, then move on ka agad. Kung sakali may nakikinig sa yung medyo geek, di ba? Okay, walang problema. Pero tingnan mo yung sitwasyon. Kung meron ka lang 1 oras, 30 minutes sa isang kaluluwa, alamin mo yung pinaka-importanting point sa makukuha niya, dati yung makuha, bago siya tumanggap, at pag tumanggap siya, nakasigurado ka at siya, naligtas siya. Amen? Yun. So, ano pa yung madalas na pwede nating, kasi madalas gano'n lang, salita eh. Tingnan mo kung ano, saan siya makaka-relate. Kung bata yan, mabagal lang. Pagkain, regalo, yan. So, kahit matanda na, regalo pa rin. Pero minsan, ibang regalo. Kunwari, yan. Alam mo na, talip na kotse-kotsehan, totoong kotse. Ganun ba? Ganun eh. Nakikita mo rin yun, may mga tao daw mahilig sa motor eh. Yung mga meme nakikita ko sa kahit wasak na daw yung brief, basta bago yung yung fog light. Ganun ba? Men? Pag mekaniko yan, anong gagamitin mo? Hindi, sasakyan. Kung ano man yan. Ano ba? Kung estudyante yan, pag-aaral, di ba? Ayan. Ano ba? Kung, yan. So, naintindihan sana, no? So, kukunin mo yung kanyang, kung ano yung level of understanding niya at level of operation niya. Okay. So, yun. So, ganun tayo dapat. Then, mga apat na tayo. Sige. Verse 16. Ito na. So, again, kinikriticize na iba. Sabi, wala nang kaligtasan dyan eh. Kita mo, ba't niya pinatanggap si woman dyan? Hindi na sinabi dito, pero tumanggap yan. Mamaya makikita natin yon. Kasi yung dyan talaga, puro believe yan, believe. Mamaya makikita natin. Mabot tayo. Pero napansin niyo ba, anong ginawa ni Jesus? Okay, gusto ko yan, di ba? Sinabi na, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. So, pati na niya pinaliwanag, sandali, iba yung pinapakita ko kanina na sinasabi ko na hindi ka, pero sinabi niya actually kanina eh. So, kaya ang another point dito, bakit niya tinawag yung husband, kung alam niyo yung kwento, at makikita rin naman dito, sabi niya, sige, ibigay ko sa iyo ang tubig na yan. Tawagin mo na yung asawa mo. Ganon, kailangan mo, ganun pa tayo pa rin yung soul winning, tawagin mo na yung asawa mo. Not necessary, maganda nga, wag na eh, kasi, baka parang yung mga experience ko, ganun eh. Tinawag yung isa, lalong di tumanggap to. So, kung... anyway, ba't niya tinawag? Mahilalaman natin. Kasi sabi dito, yun, sinabi yung babae, actually, marami na siyang asawa, di ba? Tapos yung kinakasama niya ngayon, hindi niya asawa. So, pwede naman yan, tinawag na lang yung asawa niya ngayon eh. Pero salamat dito, siguro, alam niya yung intensity nung paano nagtatanong si Jesus. Pag husband, hindi kabit, hindi boyfriend, hindi live-in. Kaya na-convict ngayon to. Okay, nakikita ko dito eh. So, hindi niya inamin lahat, okay, pero tinuloy ni Jesus. Tama nga, wala kang asawa kasi 5 asawa ka na eh. Ano nangyari? Nagulat ngayon yung babae at sabi niya, Sir, mukhang propeto ka eh. Mukhang propeta ka. Alam niyo propeta? Bukod sa preacher, may pangunawa kang pambira.
Paano mo nalaman yun? Hindi ko naman sinabi sa'yo. Minamit ako dito, ganun eh. Diyan sa ano. May tsura din talaga. Kasi sabi ko, pang ilang asawa na, ha? Ewan ko, ganun, no? Anyway, anong point dyan? Ang topic ulit natin ha, is kaligtasan, especially yung wisdom and knowledge. Anong kailangan nating huwag mawawala sa soul winning? Kung sa kabisado mo yung words, yung verses, ang nakita ko po dito, requires honesty. Huwag mawawala yan. Okay? Pastor, hindi ko naman, wala naman ang kapangyarihan katulad ng Jesus na gano'n. Isang tingin lang niya, alam niya na 5 asawa eh. Wala naman ganyan eh. Pero, pag may wisdom ka rin, may mga mapupuna kang gano'n. So again, kung anong bigay sa'yo ng Diyos, yung doon ka lang. Pero, but requires honesty. Kasi nga, kung nakikita mo yung sinosoul win mo, by the way, dalawa to. Honesty on the part of the soul winner. And then, dun sa prospect mo rin. Bakit kung ikaw hindi ka honest, paano mo i-present yung katotohanan sa kanya? Alam mo, binabasa ka rin ng mga tao ngayon. Ngayon, binabasa niyo ako, di ba? Doon, nag-iisip mo, tatanagal mo ba ako dito sa church na to? Sino pa nagsasalita dyan na nakikinig, kailangan tayong makinig ng ilang oras, 1 oras? Kung di mo nakikita yung honesty ng nag-pastor dito, ba't ka mag-stay dito? Yung tanong, di ba? Ganon din sa soul winning. Though mas matinding pananampalataya meron ka dapat pag mag-stay ka din sa church. Pero ganon din sa soul winning. Kailangan makita ng tao, yung honesty mo, naintindihan mo talaga pinagsasabi mo. Amen? Kaya ngayon nabanggit ko rin sa Sunday School, may nagtanong, tama yun, i-ano natin, challenge natin, kung parang kanino din kay Brother Jim, banat niya eh. Though hindi mo mapaliwanag agad sa 1 oras lang eh, kahit mag-preach ka 1 oras, mapaliwanag mo lahat. Kaya natin napansin nyo dito, maligtas muna, and then kung ginagawa natin every services, mag-aaral tayo ngayon, party-party lang ng katotohanan. Kasi hindi ka makakapag-expect na makukuha yan sa 1, 2 taon even eh. Okay? So kaya ang point natin dito, nasabi ko na ba, requires honesty. Pag hindi mo alam, sabi mo, hindi mo alam. Huwag ka mag-a-assume. Ano manampalataya lang? Una, yun nasabi ng Diyos. Pangalawa, again, mayroon tayong preaching na detail dyan. Kung naalala nyo, bakit superior ang pananampalataya? Manampalataya ko lang. Pati ka, naniniwala ka ba dyan? Naniniwala ka pang malito? Kasi ba? Pag dinadownplay mo yung pananampalataya, may papalit ka doon, nananampalataya, naniniwala ka sa ibang bagay pa. O paano mo sabihin malito dahil nananampalataya lang? Ano pinaniniwalaan mo? Ito, nananampalataya ka ba dyan? Oo, ha? Nagis ba? Very simple ang pananampalataya. Again, pag dinawin agad natin yung ating dito, yung will, yung intellect, and then yung heart, and then yung spirit, and yung body, very central doon yung will eh. Wala kang ginagawang bagay na una hindi ka rin muna naniwala doon. Ngayon, yung mga bata, ay siyempre, na dinadala yan ng di ba? So, naniniwala na sila sa magulang nila, di ba? Pero pag adult ka na, yan, pupunta ba ako dyan? Mag-church ba ako? Magbabasa ba ako? Hindi naman lang nagbasa ako. Ilagay ko lang doon, nagbasa ako nuwari. Nagtatanungan tayo dito. Kalimutan mo siguro yun. Nakalagay doon, nagbasa ako ng ganyan, nagbasa ako ng ganyan. Kunwari, 5 years na tayo dito. So, di mo pa rin alam yun. Sino niloko mo? Okay, so ang point ko doon, ganun, requires honesty. If that is true, actually, basically, lahat ng bagay, importante honesty, lalo naman sa bagay na patungkol sa Diyos, dahil hindi mo siya pwedeng lokohin. At tayo dito, community tayo ng believers. So, sinungaling ka? How dare you? Okay? So, kaya sa soul winning, kailangan ng honesty una sa'yo, soul winner. Tsaka doon sa taong yun, hanapin mo sa kanya yun. Di ba? Kaya nagtatanong tayo, kasalanan pa kanina, nagtanong, di ba? Mga bata naman kasi yan. Pero totoo yun, kailangan iganon mo sila. Na hindi tayo naglolokohan dito, nataas kamay. Diba? Kung mga bata, parang siya, nataas daw kamay, wala yun. Sabi niya, taas kamay, hindi taas kamay. Pero, nagsinungaling ka ba? Sino perfect dito? Ako. Talaga? Yan. Alamin mo, kailangan ng honesty din sa part niya. So, pag tumanggap siya na mali, hindi natin sila papaasahin na ligtas siya kasi hindi pala eh. Okay.
Wisdom and knowledge, soul winning. By the way, balik tayo sa gift of God, no? So, if thou knowest the gift of God. So, gift of God nga yan. Kasi, i-relate ko yung gifts of God sa mga points natin, ha? So, purpose and intent. So, paano malalaman na yung soul winner, ang pinipresenta niya ay regalo? Paano? So, hindi siya mag-e-expect ng, regalo ng Diyos. I-share natin sa kanila, tayo lang yung daan, ang Diyos na nagbayad sa kaligtasan. Pero obviously may effort din tayo, di ba? So hindi tayo mag-i-expect dun sa tao niya kung regalo to, huwag tayo mag-i-expect na, uy, tumanggap kayo, naligtas ka, umattend ka sa church namin, ha? So invite natin umattend, pero walang string attached sa tinatawag nila. Hindi dahil ako yung ginamit ng Diyos magligtas sa'yo, dapat sa amin ka, hindi sa iba. Nililinaw natin yun, di ba? Kanina umaga lang, maalala nyo. Yung talaga yung sabi ko, ayaw mo sa mukha ko. Si Pame, kasi ikaw lang ang dito eh. Pumunta ka doon sa ibang baptist, yung talagang ayaw mo sa mukha ko. O kaya may ayaw ka dito or something. So dapat gano'n yung honesty, level ng honesty natin. Tsaka yung purpose and intent natin. Gusto ko lang una maligtas ka, pagligtas siya, salamat sa Panginoon. Ngayon, kung itiwala ka ba sa akin na ako rin yung makakatulong sa'yo sa paglago mo naman, total, dito ka din naman naligtas, maganda, dito ka din mag-church. Ngayon mo, lilinawin ko sa'yo na hindi mo kailangan mag-church dito. Nakita niyo yan? Kasi nga, gift. And then, physical and actual personal approach, ganun din. Ang gift, pwede mo ipadala sa iba, pwede mo LVC yan. Pero, maganda. Iba yung dating po niya pag personal gift. And then, di ba? Andun yung importante ka talaga sa akin. Ayan, yung nakalimutan ko kasi kanina. And then, 3, use all means and make clear the message. Imagine nyo kung bibigyan ka ng regalo, iba. Kasi pag hindi malinaw yung intention mo rin, parang kahapon, galing kami sa SM. Ay, regalo po ito. Ginaganyan, credit card. Nilalagay na sa kamay ni yung agad, yung regalo daw yun. Ito, kailangan mag-register. Actually, pwede naman tanggapin yung register na, pero hindi pa regalo yun, kasi mag-register ka dun eh. May kailangan kang gawin, di ba? Eh, wala namang bayad eh. Hindi naman pinagtrabahuan, pero hindi pa rin eh, kasi tatawagan ka nun eh. Ang dami nang tumatawag sa akin na ganun eh. Kasi ko, may BPI na ako, yung kulit pa rin eh. Sige, tanggapin mo lang kasi alam niyo yung trabaho niyo, mga kailangan lang ng attendance, gano'n. So, yun. So, kailangan din iparating mo sa kanya na libre to. At lahat ng gagawin ko, yung pag nagsasalita ka, siguraduhin mo na talagang regalo. Kasi pag may duda siya, kailangan mag-church din ako sa inyo. Hindi naman, pero kailangan. Parang double speak. May mga ganun kasi pag lalabas at lalabas yan. Pag hindi maluwag sa kalooban mo, di ba? Ganun yung, kaya may kilala akong ganun, ginagamit niya yung mga teacher, no? So, in a way, okay din sana, pero in a way, hindi, kasi yung iba ginagawa, teacher, umattend ka sa church, may plus ka. So, medyo siya, double-edged sword siya. So, maganda in a way, kasi ginamit mo influence mo, para naman, makapanginig siya, di ba? Kaso may plus, yung plus na yan, parang sa mga estudyante, parang pera yan eh. Di ba? So, kaya ako hindi ko gusto yung personal, yung ganun style. Yan nga, nasa point tayo ng regalo, so siguraduhin mo yun. Malinaw una sa iyo, and therefore, wala kang gagawing bagay na mag-go against sa prinsipyo na yun. Kasi nga, yun na nasa puso mo. Amen? Kaligtasan, libre. Pag hindi yan naligtas, impyerno yan. Meron ka bang string nga na hindi mo gagawin kasi may iniisip ka in the back of your mind, baka naman di atin sa atin to eh. Kaya tayo nag-soul winning sa maraming, di ba sa labas na hindi sila makapunta dito, bakit? Yun eh, libre yan eh. Wala tayong pakialam minsan kung saan sila mapunta ang church. Maganda sa Baptist, kaya nga binibigyan natin ng Bible, ng contact, di ba? Pero wala kang obligasyon sa akin na dito ka mag-church kasi nga, sa iba't ibang panig ng mundo tayo. Hindi ng mundo, pero may ibang place tayo nag-soul winning and yet, wala tayong
problema doon na hindi na makakati ng church to eh. So what? Kung maligtas naman, di okay na. Yun yung point ko doon sa use all means necessary may kinalaman sa regalo. And then sa require honesty, ganun din sa regalo. Dapat, minsan sinasabi ko na yung Bible, may nagbigay rin sa atin yan, though may konting price. Minsan sinasabi ko pag kailangan lang, pero minsan di rin naman kailangan eh. Ayun, tapusin ko na po. Last. Ito yung pinaka-point talaga dito. 19 to 24, medyo mahaba. At medyo, alam niyo na yung kwento dito. Ito lang dito lang binasa natin. Pero hanggang dito po yan sa 42. Ang kwento na po dyan is, yun nga, nag-usap pa sila, nililinaw na Jesus para maligtas siya. Anong dapat kong gawin para makakilala sa Panginoon, no? Sumamba sa Panginoon. Kasi iba yung turo sa kanila. Okay, tingnan natin dito. Yan. Ang nagsabi niyan sa Matthew 1, sabi, our fathers worship in this mountain. Ito yung tinuro sa amin. Dapat dito. Para mga Udyo tsaka Islam. Di ba napansin sa ano meron sa kanila na pareho. Yung mga holy place, dapat dito. Hindi doon. Ang dami na naloko ngayon. Yung mga taong yun, alam niyo naman yung tourism eh. Kumikita sila dyan. Alam niyo ba yun? Kaya yung iba kahit sa Pilipinas, kaya siya umiyak si Maria dito. Naku, yung mga uto-uto, punta tayo doon, mag-pilgrimage tayo doon. O syempre, kakain yun, maglalunch yun doon. Higit tayo mga hotel doon. By the way, dyan, kaya ang daming tao sa Antipolo, baka hindi nyo alam bakit. Ayun, ganda na, San Mateo din. May nakita sa puno. Dahil, napunta rin San Mateo. No. So, tanong, ganun ba tayo? So, inano ng Panginoon niya, sandali. Sabi ng tatay niyo yan, ganyan. Pero anong totoo? Una, sabi niya, dating ang panahon na hindi ka na kung saan-saan mo-worship. Kailan yun? Actually, ngayon na. Sabi niya bandang uli. Ang ganda na actually pag inaral mo yan. Kasi parang, again, nire-reach niya yung tao eh. Ang frame of mind ng tao ngayon, dapat daw dito. Eh, sinasabi niyo dyan, pero kami dito. Eh, si Jesus, hindi rin naman sa mga Hudyo na, kailangan dito eh. Ang alam niya, kahit saan ka pwedeng, mag-worship. Amen? Amen. Tayong mga Kristiyano especially, walang obligasyon tayo pumunta sa Israel. Holy land. At Instagram, at pumunta na ako dito, I support Israel. Ano sinasabing gano'n? Kahit may pera pa tayo doon. Actually, ayokong pumunta, maraming bakla doon eh. Amen? Pero paano nga dapat ang totoo? Sabi dyan, darating yan at ngayon na. When the true worshiper shall worship the Father, Spirit, and in truth. Ang gusto talaga, dahil yun ang gusto ng Ama. Yun naman talaga, kasi ang God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him. Must yan ang must, dapat. Kung sasamba ka sa Panginoon, maliligtas ka, dapat sa Spirito. Okay, pag Spirito, walang particular place, di ba? Yung soul winning natin, pupunta tayo sa kanila. Pero, wala tayong ibebenta sa kanilang lugar. Man, ito yung mas better na lugar. Itong hindi. Walang ganun. Kasi ang Diyos ay Spirit, wala siyang place and time. Kaya pag worship sa Kanya, in spirit nga and in truth. Anong point natin doon? Parang yung kanina pa, nabanggit ko na kanina sa pag-soul winning, dapat makatotohanan ka. Sabi kanina, honesty, ganun, makatotohanan ka. Wala kang babanggitin sa Kanya dahil gusto mo lang, o pabol lang sa iyo sariling posisyon dahil ikaw ay kung saan ka man bilong. Pastor, kaya sinasabi mo yan kasi yun ang baptist eh. Yun nga, pero ang baptist kasi, hindi naman tayo baptist dahil sa pangalan lang. Sa Bible pa rin tayo nakabase. At paano masabi sa akin? Paano sabi yan? Baptist ka nga eh. Ito, yung proof ko. Pag may magsabi yung baptist at iniligaw tayo sa Bible, kahit baptist pa raw sila, hindi na si Ayu na. How about that? Natindihan nyo ba yan? Ito yan, kasi na-Abante and Company, tsaka yung kami ang Baptist at ganito ang paniniwala, hindi gano'n na sinabi ng Bible. Hindi nila pwedeng agawin yung word na Baptist sa atin, yung Heritage of Baptist. Kami Baptist, hindi. Kayo nag-iba. Natindihan nyo ba yan? Amen.
So kaya dapat accurate at makatotohanan tayo. Kasi yung sineshare natin, again, kaligtasan niya, mananangan yan sa sinasabi mo. At pag hindi totoo yan, hindi ka totoo, or may 90% kang katotohanan, bandang uli, parang iglesia ni Manalo. Magtuturo ng totoo, tapos biglang kami yung iglesia. Saan galing yun? So, ibig sabihin, ginamit nila ang katotohanan ng Diyos, bandang balik sa sarili nila. At kesyo sila yung magtuturo kasi sila daw yon dahil daw sabi sa Romans 16:16, Iglesia ni Cristo. Wala si Manalo doon. Nakita niyo yung twisting ng katotohanan. So, hindi tayo dapat ganun. So, yun. So, again, tali ko lang ha. Isang oras na pala ako. Title ulit natin, If Thou Knowest the Gift of God. So, parang nag-spring nga kanina. O dapat malinaw na regalo yan. And therefore, pag may mga regalo po, no? Actually yan yung Bible na pinamimigay natin, nakalagay po dyan ay bawal tong ibenta. Okay, napansin niyo ba yun? Kasi nga, yung mga nagbigay sa atin yan, again, yung binayaran lang natin dyan, yung shipping, tsaka yung hindi ko alam, actually, originally, walang bayad talaga yan eh. Sa totoo lang. So, kung bakit ngayon nainingil doon, ewan ko na lang. Pero, yun ang kalakaran ngayon. Pero, okay na yun, di ba? Magkano lang? 200 for 36. So, lalagay na parang 6 pesos lang yung Bible. Tama ba? Basta ganun, okay na yun. Sa shipment na lang eh. Okay na yun. Tsaka sa storage eh. Kita nyo na, gumagastos din yung mga yun. So, anong gusto ko sabihin doon? So, pag regalo yan, sabi mo regalo. Amen? Pag nag-solving ka, dala mo, baptist. Tsaka isa pa nga yun, dahil independent tayo, kahit sabihin ko pong baptist, hindi pa rin personal yun, hindi sa atin yun eh. Diba? Hindi ko sinabing nakatali ka dito. Walang ganun. Okay? So, ano pa bang gusto ko sabihin about the gift? Yan. So, pag-give, yung nagbigay, pinapasa mo lang ulit. Sabi nga, sa Bible din, freely you have received, freely give. Sa Bible lang kasalat yan. Si Jesus nagsabi, no? Pero ang tinutukoy doon yung, yung, actually, salita ng Diyos yun eh. Tingnan natin, kalimutan ako eh. Tama, yung, yung pair. Yung 2x2 to eh. Yun, pati healing pala, no? Anyway, kasi yung iba sa kanila, alam niyo na, binigyan sila ng kapangyarihan, gumaling eh, magpagaling. Uy, singilin natin yun. Ba't di sila naningil? Ha? Kasi pambihirang kapangyarihan binigay sa alam ng Diyos yun eh. Libre din. Ngayon yung mga doktor, kaya nainingil yun, gumastos sila sa medical school. Amen? So, hindi rin masama yun. Wag lang silang sinungaling din. Amen? Kasi iba sa kanila sinungaling din. Amen? Kaya maging matalino ka din. Yan. So, yan o. Kung gusto ng pera nito na Peter, ilan ba ang patay dyan? Sige, pila kayo. Ito, 500. Necromancer yun. Diba? So, yung mga bagay na libreng binigay sa'yo, katulad ng salita ng Diyos, bigay mo, wag mong pagkakitaan. At again, dito galit na galit ang Panginoon. At tayo din. Kaya hindi tayo naniningil po dito. Yung tithes ay, hindi kayo, hindi kayo inuobliga na to the point na bibigyan ko kayo ng, wag kang aatin dito, hindi ka nag-tithes, diba? Hindi ganun eh. Tinuturuan lang kayo na yan dapat gawin, yan ang tamang gawin, yan utos ng Diyos. Hindi ko utos yan. Kaya free will pa rin yun. Okay, sana nakita niyo yung nun. Okay, tapos na tayo. Sulitin ko lang ha. Mga may hindi pa ako nasabi. So again, sa soul winning, ito ay regalo ng Diyos. Dapat maintindihan natin yung regalo ng Diyos. Yun na yung kaligtasan, libre, walang bayad, pero kailangan mong tanggapin. Ngayon, napasok tayo yung topic natin kanina. Paano mo i-present? Yung aking presentation, dapat ba exactly katulad na sa'yo? Yung major, dapat talagang regalo. Basta malinaw sa kanya regalo, kung paano mo illustrate yun, pwede ka magkwento ng mabilis lang. Kung talaga naintindihan ko, syempre naintindihan ko. Hindi mo kailangan eksaktong yung sa akin din, di ba?
Pero yun ang point ko doon, maganda yung ganun, yung babayaran mo ko. Kaya kaya ginagamitan na ng kwento na personal para pasok agad po yung idea. Hindi kwento lang. Kunwari, bibigyan ito, pahingin 10 piso. Ibig sabihin, nai-engage agad yung kanyang utak ba? Kala ko ba salita? Ay, kala ko ba regalo? Ba't ka na hiningil? Yan. So, maintindihan niya agad. Or, sige, wag yan. Palitan mo na lang. Either magtrabaho ka para sa akin o palitan mo na ibang bagay. Diba? Kahit ano pa yung kapalit niyan eh. O i-like mo yung page ko, kapalit din yun. Pag ni-require yun, hindi na regalo yun. Pero mga gumagawa ngayon yan. Kasi nga naman, like lang naman eh. Naalala ko tuloy, ba't ikaw yung kasama ko doon sa Wrangler? Ikaw ba yun? Kasama ko sa Wrangler? Yung pinag-like tayo sa Inan-like ko yung ba't eh. Kasi naalala ko, yung mga kasama na pinicturean kami ng mga chicks doon eh. Isip-isip ko lang. Kasi may discount. O sige, may discount at mag-like ka lang dito. May marketing din eh. Bumili ka na dumami pa yung like ng page nila. Isip ko, nakita ko yung mukha ko doon. Hindi ko kayang burahin. Inalis ko yung like ko. At least naka-discount na ako. Hindi nyo ba yun? So again, di regalo yun. Marketing strategy yun. So pwede mong gawing illustration yun. Kung makakwento mo sa kanya, mabilis yun. Nasa sayo. Basta yung idea, pareho. Amen? Yun. Yan na. So that may wisdom tayo. At basta yung purpose and intent, isa yun. Maligtas sila, tunay. Okay? Then the best yung personal approach, face to face. Yun, yung lahat ng pwede mong gawin. Again, hindi bribe more on maintindihan nila. Kaya madalas yan. Gagawin naman ng illustration, mga experiences para mabilis maintindihan ng tao. So mapaprofile mo rin yung tao. Again, nasa Soul Winning Seminar natin to yung pagpaprofile. Alam mo yung profile? Alam niyo yun sa lahat tayo may profile sa Facebook, di ba? Ano yung profile sa Facebook? Pag ganito ang niyan, alam mo na agad yan. Tapos yung iba, kilala mo agad yung tao sa totoo lang. Tapos pangalan pala, pinipigay pa yung pangalan. Tapos meron pa dong motto, meron pa dong profile yun. Ibig sabihin, kilala mo agad doon lang sa isang So ganun ka, pag nag-soul winning ka, nag-games, alam mo agad to, itong klaseng tao to, ganun yan. Ito pa lang yung level na pangunawa niya kasi una tambay. Di ba? Yung professional yan, may profile din yan. So again, i-adjust mo yung sariling pag-soul winning dun sa bagay na. So, kailangan natin yung wisdom. Amen. Then, accuracy, honesty, and then accuracy and truth. Ang napakita nung basta yung tuntiin mo lang. Kaya nga sa church, wala ka na nilusot dito kasi may example ka na, may turo pang detalye, may example, may application, may... Diba? Yung mga church na wala po silang soul winning program, ibig sabihin, kung kailan lang maisipan. Gusto niyo ba yung ganon? Wala, hindi niyo ma-apply yung nautunan nyo. Plastikan yun, or napakapangit ng ganon. So, unfortunately, maraming Baptist na ganon na. Kaya, ingat din tayo dyan. Nanutuwa ko iba, nag-ano na rin eh. Sana, ginamit tayo ng Diyos sa kanila. Amen? Pag ganon naman talaga yun. Okay? So, naintindihan na? Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kahit simpleng, hindi simple Panginoon yung kasalita. But napapaging simple niyo, Lord, sa style ng paano niyo pinaparating sa amin to, Lord. Maraming salamat dahil talagang pinurpose niyo na intindihan ng bagay ito. Gamitin niyo rin kami dahil maganda na napakadakila na inyong objective, Panginoon. Ligtas ang kaluluwa una. Pagpalain ng mga tao sumusunod sa inyo, Panginoon, dito sa lupa at lalo sa langit, Panginoon, or sa aming final destination kung saan man yan, wherever in your earth. I pray. Bawat isa magtiwala sa inyo, Panginoon, yung iba na medyo mahirapan pa sa ibang bagay. Of course, mag-participate naman sa ibang bagay pa muna. And then later, Panginoon, sana soul winning kami lahat. Soul winners kami lahat. At yung bawat isa. At bigyan kami mga pagkakataon na nadidetali, Panginoon, yung doctrines and application para wala kaming dahilan, Panginoon, para hindi maglingkod sa inyo. Kailangan po, Lord, ingatan bawat isa sa another week, Panginoon, kaya maghulati lagi ng papurihan. In Jesus' name we pray. Amen.